Ang sabi po ay ganito. At nang si Abraham ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. So itong Diyos na ating tinatalakay, aniya, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit? Dahil ang langit at ang lupa at ang kabuuan ito ay ginawa sa pamamagitan ng salita. Itong bagay na ito ginawa sa pamamagitan ng nakikita. Itong Twitter na ito. Yung microphone, ginawa sa pamamagitan ng nakikita. Yung lupa na tinutungtungan ng paa mo ngayon natin, ginawa yan sa pamamagitan ng hindi nakikita. Dahil yan sa kapangyarihan ng Diyos. Na hindi pinaniniwalaan ng ibang mga science. Dahil maraming scientists hindi naniniwala sa Diyos. Bakit? Dahil nakalabas na sila ng outer space eh. Ang sabi natin, nasa taas yung langit. Pero nakalabas sila ng outer space, hindi nila nakita. Pero may langit. Ano po? Hindi sila naniniwala. Ang science po kasi naniniwala sa basis sa nakikita. Pero alam niyo po ba, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Doon sa mga tao hindi nakikita at gayon may sumampalataya, mas mapalad. Ayon sa John, chapter 20, verse 29. Kasi ang mga Hudyo ay naniniwala sa to see is to believe. Ang sabi dito sa John 20, verse 29, doon sa mga hindi nakikita. At sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapalad! Yaong hindi nakakita at gayon may sumampalataya. Kung ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon Kristo na hindi mo nakikita, mas mapalad ka. Mas mapalad tayo. So mali yung sinasabi na to see is to believe na sinasabi ng mga Hudyo. Kasi si Tomas dito, ang sabi niya, hindi ako maniniwala sa Diyos kung hindi ko siya makikita. So, ang science naniniwala base sa kanilang nakikita. So, kung ikaw ay sumampalataya sa Diyos na hindi mo nakikita ang ating Panginoon Kristo, mas mapalad ka. Mas mapalad tayo doon sa mga apostol na nakita nila ang ating Panginoon Kristo at sumampalataya. So, sa last days dito, mas mapalad tayo. Dahil hindi natin nakita ang ating Panginoon Kristo, kaya may sumusunod at sumasampalataya tayo. Kahit tayo nandito, dahil sa utos ng Diyos na huwag paubayan ng pagkakatikot at makamit yung salvation na itinuturo ng banal na kasulatan. Ano yung batayan na ang mundong ito ay ginawa sa pamamagitan ng salita? Hebreo chapter 11 verse 3. Sa pamamagitan ng salita, ginawa ang mundong to dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Nasabi ng Hebreo 11:3, sa pananampalataya natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita. Hindi ko po nalagay sa screen, pero sana mabasa niyo po sa inyong mga bahay. Ang sabi dito, sa pamamagitan ng salita, itinatag ang mundong ito at ang kabuuan nito. Ang sabi, muli kong babasahin, 11:3 ng Hebrew, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Gaano siya kamakapangyarihan? Ito, sa pamamagitan lang ng kanyang salita, natatag ang universe. Natatag yung mundong ito. Gaano siya kamakapangyarihan? Tumpak yung sinabi doon sa Genesis 17 verse 1 na ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi sa Genesis 1:6, at sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan. Dahil pinapatunayan natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat.
ginawa ang mundo to sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang sabi sa 1:3, at sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. Dahil sa verse 2, madilim pa po ito sa creation eh. Ang sabi rito sa verse 2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Yung kadiliman, kung mag-isip pa ng isang bagay ng isang room na walang anyo at puro dilim lang. Ganun yung panimula ng mundong to. Kaya po pwede na pumasok sa ating isipan, saan nang galing yung Diyos? Simula ba ng una, nandun na yung Diyos? Nag-i-exist na ba siya? Kasi kung mag-iisip ka ng isang lugar na wala pang saysay, wala pang anyo. Tapos iisipin mo, biglang lumitaw, nandun yung Diyos. Kaya pwede na pumasok sa ating kaisipan, saan nang galing yung Diyos? Kung hindi mo alam ang sagot sa banal na kasulatan, iikot yung utak mo. Iikot yung utak natin dito. Ang sabi niya sa Revelation, kung hindi ako nakakamali, 1:9, ako ang Alpha at ang Omega. Siya ang panimula at ang wakas. Dito pa nag-i-exist na siya. Ito yung Diyos. Na ang sabi niya magkaroon ng lahat ng mga bagay, pati yung buhay mo. Nilalam niya. Mamaya madadaanan natin yan. Ang sabi niya rito sa Genesis 1:6, sinabi niya, muli siya nagsalita. At sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig. At may walay ang tubig sa kapwa tubig. Yung tubig ay may dalawang uri. Fresh water and yung sa dagat. Hindi po, nung inaaral ko itong paksa na ito, nagtataka ako eh. Kung kapag nagluto ka ng isang ulam na nasobrahan sa asin, lagyan mo lang yun ng tubig. Tatabang na siya. Pero yung dagat, kung mapapansin nyo, galing yung fresh water galing sa mountain, galing siya sa bundok. Pumupunta sa dagat. Pero bakit hindi tumatabang yung dagat? Dahil yun, sa kapangyarihan ng Diyos. Saan tayo kukuha ng asin? Sa dagat. Pero bakit hindi nababawasan yung alat ng dagat at hindi nauubos yung dagat? At tila baga, hindi siya nababawasan. Dahil yun sa kapangyarihan ng Diyos. May utos eh. Inutusan niya. Kahit naalala nyo nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nangaral, na ang sabi ng mga alagad, manununod tayo Panginoon. Sinaway niya yung dagat. At tunay na inutusan niya ang dagat. Ang sabi niya sa Job chapter 38. Job chapter 38, 8 and 9. 8 and 11. O sinong nagsara ng mga pinto ng dagat o sa dagat nang magpumiglas na gaya ng pagpiglas mula sa bahay bata. Ang sabi sa 11, at aking sinabi, hanggang dito ay darating ka, ngunit hindi ka lalagpas. At dito'y titigil ang iyong mga palalong alon. So binabanggit ng Diyos dito, ang Diyos po ang nagsasalita dito, nang sabi niya, hindi na lalagpas yung iyong alon. Ang sabi dito sa Proverbs, mas luminaw po dito sa Proverbs eh. Proverbs 8 verse 29. Ang sabi po ay ganito, nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos ng kaniyang mga iniayos ang mga patibayan ng lupa. So pati yung dagat. Kaya nga, ang sabi dito, sinabi ng Diyos magkaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. So hiniwalay ng Diyos ang tubig sa kapwa tubig. Hindi kayang gawin ng tao yun. Diyos ang pwedeng gumawa. Yung sa Mark chapter 4, verse 35, ito yung nung sinaway ng ating Panginoong Jesucristo, yung hangin at ang tubig. Sa Genesis 1:9, sinabi ng Diyos, magpisa ng tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon.